kabuuan ng isang tao. Spirit, soul, and body. Yung spirit and soul, may pinaghihiwalayan yan, pero hindi naging hiwalayan. Okay? Hindi katulad ng spirit at ng body ay maghihiwalayan sa tamang panahon. Kaya itong spirit and soul ay ito ang spiritual part. Okay? At itong body ay physical part. Itong katuruan nito na ang tao ay binubuo ng tatlo, meron akong tatlong verse na ibibigay sa inyo na para sa akin, yung tatlong verse na yon ay matindi yung tatlong verse na yon na nagpuprove, okay, na ang tao ay binubuo nga ng tatlo. Okay? So, unang verse ay itong 1 Thessalonians 5:23. Dito ay kompleto. Sabi, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body, okay, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Pangalawang verse na nagpo-prove na meron tayong spirit, soul, and body, yung pangalawang verse, kahit nabanggit lang yung dalawa, okay, kasi ito yung dalawa na medyo mahirap i-identify. So at least nakita natin sa verse na to na talagang may pagkakaiba yung spirit tsaka yung soul. Ito naman yung pangalawang verse. Tingnan nyo po. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. Ang ibig sabihin niyan, sa pinaghihiwalayan ng soul and spirit, kaya mag-penetrate, okay, yung Word of God na napaka-active at buhay at napaka-talas na yung salita ng Diyos ay kayang mag-penetrate sa pinaghihiwalayan ng soul at spirit. Pero hindi naghihiwalay yun sa pinaghihiwalayan. So, nakuha niyo po. So, ibig sabihin, magkaiba ba yung soul at yung spirit? Sagot po. Kasi may pinaghihiwalayan. Magkaiba. Okay? Maliwanag naman dyan eh. Ngayon ang tanong, nasaan yung body? Madalas ko sinasabi, kahit hindi nabanggit na yung body ay hindi mahirap paniwalaan kasi visible na agad sa atin. Nakuha niyo po? Ang mahirap paniwalaan yung hindi visible sa atin, which is yung soul and spirit. Okay? At paano nyo makikita na talaga magkaiba? Ganito ang scripture madalas. Pagkabanggit niya ng dividing soul and spirit sa pinaghiwalayan, nagkama siya, tapos nagbigay ulit siya ng sample na katulad ng soul and spirit, which is joints and marrow. So nakita nyo, magkaiba ba yung lited saka yung ano? So ganun, yan po yung totoo. Kung anong pinagkaiba ng soul and spirit, para siya nagbigay rin pa ng example, joints and marrow. Okay? So nakikita nyo talagang magkaiba. At yung last verse natin na nagpapakita nga tungkol dito na ang tao ay binubuo ng tatlo, spirit, soul, and body, unang verse, 1 Thessalonians 5:23, which is kumpleto. Sumunod, Hebrew 4:12, nabanggit yung dalawa. At ito naman, yung pangatlong verse is James 2:26. Tingnan nyo po. As the body, dito naman nabanggit yung body. Kumuha ako ng verse para sa body. As the body without the spirit is dead. Dito rin na-mention naman, ang pagka-mention na spirit, hindi niya minention na anong dapat ina-expect natin. Soul. Hello? Narinig niyo po ako? Ang ina-expect natin, soul, kasi sa madalas talaga natin marinig. Okay? Sa madalas natin marinig at papakinggan, generally, sinasabi nila, pag ikaw ay namatay, either ang kaluluwa, yan, soul yun. Ang kaluluwa ay pupunta either sa heaven or sa hell. So, madalas ma-mention ay soul.
Pero nabanggit rito ay spirit. Okay? Kasi nga, uulitin ko sa inyo, na yung dalawa na yan, yung spirit and soul, nag-i-interchange siya sa paggamit. At isa pa, yan po ay laging magkasama. Hindi katulad ng body, na ang sabi sa James, as a body, yung isang body without the spirit side, spiritual, is dead. Kasi pag namatay ang tao, doon umihiwalay, okay, yung kanyang espiritu kasama ang kaluluwa. Nakukuha niyo po? So in short, pag pinagsama mo yung tatlong verse na yan, that is very powerful na nagpapakita na ang tao ay binubuo talaga ng tatlo. Unang verse ulit, na-mention yung tatlo. Pangalawang verse, na-mention yung dalawa, which is spirit and soul. Pangatlong verse ay na-mention naman yung body tsaka yung spirit, which is spiritual side. Okay? Kaya kahit parang dalawa lang yan, okay, body and spirit, we know tatlo yon. Okay? Why? Kasi binanggit yan sa Hebrew 4:12. Kasi nabanggit yan sa 1 Thessalonians 5:23. Okay? So talagang tao ay may body at merong spirit, which is spiritual side. Yan po yung spirit ng tao tsaka yung soul. Amen? Okay. Uulitin ko, nababanggit minsan sa verse na you, which is your body. Nababanggit minsan yung soul or even spirit, you. Kasi itong tatlo na to is part of you. Okay? Nakuha niyo po? Pero when we talk about real you, okay, hindi yung body, kasi when we die, we will separate sa ating body. Okay? At yung soul and spirit magkasama, yun yung haharap kay God. Kaya the real you is spirit. Okay? When I say soul, I'm talking about mind, emotion, and will. Okay? Sa body of Christ, sinasabi nila minsan ito daw yung real you. Minsan naman sinasabi nila ito yung real you. Pero mas pinili ko to kaysa dito. Okay? Uulitin ko, may mga nagtuturo na real you ito, minsan naman nagtuturo ito. Pero mas pinili ko yung real you ito. Why? Okay? Kasi kung ang soul talaga, nandun yung mind, emotion, and will, itong ating soul ay hindi pwede maging perfect. Kasi nakakapag-isip pa tayo ng masama. Nagkakaroon pa tayo ng emotion na hindi maganda. Okay? Minsan malungkot. Okay? So, hindi pa perfect. At nakakapag-decide tayo ng hindi maganda. So, ulitin ko, when I say soul, I'm talking about mind, emotion, and will. But why napinili ko na ito tayo talaga? Because God is spirit, and we are created in God's image. So, God is spirit, so we are spirit being. Na merong mind, emotion, and will na tinatawag natin soul. Okay? So, I really believe we are spirit, maliban sa we are created in God's image. Okay? Kung titignan nyo, yung spirit talaga ang perfect. Ang soul, na andun yung mind, emotion, and will, hindi talaga perfect. Alam naman natin yan, hindi pwede maging perfect to. Ay, mas lalo na to. So, ito lang talaga ang perfect. Kaya kaya naniniwala ako na pag sinabi, we are righteous, I am righteous, holy and perfect, ibig sabihin ako yun, which is the Spirit. Sa ibang Christian church, sinasabi nila, ito daw yun. Pero, meron namang iba ang sinasabi ito, pero ako mas pinili ko to kaysa dito dahil sa mga reason na nabanggit ko kanina. Okay? Pero anyway, kahit mabaliktad man yan, kasi nagkakabaliktaran talaga yan sa paggamit at laging magkasama kasi talaga yan. Kaya pag sinabi yung kaluluwa mo papupunta sa impyerno, parang ganito rin, yung spirit mo mapupunta sa impyerno. Nakuha niyo po? Dahil hindi naman maghihiwalay yan.
Nakuha niyo po? Kaya tulad ng sinabi na yung spirit mo hiniwalay sa katawan, ibig sabihin parang ganun din yung soul mo hiniwalay din sa katawan. Hindi siya kasama ng katawan when we die. Okay? Dahil na magkasama yung dalawa na yan. Okay? And we really believe na totoo yun. Katulad ng in-example ko sa inyo last time. Okay? In-example ko sa inyo last time na when we die, okay, meron pa rin tayong mind, emotion, even will. Okay? Pero yung will natin, pinasakop na natin sa Panginoon. Perfect na. Hindi katulad ngayon. At dito makikita nyo, pinerfect na tayo. Okay? Sa Hebrew 10:10, and by that will, kalooban ng Diyos yun, plano ng Diyos, ano sabi? We have been made holy. Paano tayo naging holy? Through the sacrifice of the body of Jesus Christ, isang beses lang para sa lahat ng tao na maniniwala at sasampalataya sa sacrifice niya. Okay? Na alin, yung kanyang katawan, which is death, burial, and resurrection. At sa ating paniniwala, tayo ay pinabanal doon. At yun ay plano at kalooban ng Diyos. Okay? So yung tinatawag dyan ng we is plural. So pag ikaw ay isa lang at personal or singular, ay yan. So ginawa tayong holy. So sino yung ay na yan? Which is spirit. Kasi hindi na pwede yan sa soul. Never. Mamaya may verse din tayo para dyan. Okay. Sumunod, inano ko yung 14, for by one sacrifice, inulit niya. Kasi hindi naman malayo. Kanina is verse 10 lang, ito naman verse 14. Inulit niya, for by one sacrifice, isang handog uli ng Diyos, which is yung kanyang katawan. Okay? He has made perfect forever. Sino? Those who are being made holy. In short, ganito po ang explanation niyan, yung pinabanal niya doon sa verse 10, dahil sa sacrifice ng katawan ni Jesus na pinaniwalaan mo, yung pinabanal niya, ginawa niya rin perfect forever. And of course, pag perfect forever, kung titignan nyo, sino na naman dyan yan? Impossible yung body. Hindi rin pwede yung soul. Walang iba kundi yung spirit. Kaya we are created in God's image. Yung nagkasala tayo, yan yung dead na tinatawag. Yan yung walang nahiwalay sa relasyon. Pero nung tayo ay sumampalataya, yan yung nabuhay. Okay? Kaya pag sinasabing naging born again ka or new creation, ito yun. Ito yung tinutukoy. Okay? Ito yung new creation. Ito, ang tawag dito, hindi ito pwedeng new creation. Dahil walang nagbago dito. Dito, magkakaroon byproduct at response, new life. Nakuha niyo po? Ito new creation, yan yung pinaka-fit na words para dito. Ito ay naging new creation. Ito new life ang ilalabas niya. Nakuha niyo po? So, nakuha niyo rin yung difference ng new life at new creation. Okay? Hindi pwedeng ito yung new life. Ito yung new creation. And because ito ay new creation, ipoproduce niya yung new life sa pagiging new creation. Okay? So, ginawa tayong perfect forever. Para at least alam na natin na tayo ay holy doon sa spirit part natin na holy talaga before God. Kaya kahit magkamali tayo sa body and soul, na pinaghihiwalayan naman yun, hindi talaga naapektuhan yung spirit natin na ginawang holy at ginawang perfect forever. Dahil sa sakripisyo ng katawan ni Jesus na hinandog para sa atin. Okay. So maliban sa salitang holy and perfect, ano pa ba yung isa pang salita na kailangan marinig ng mga tao? Kasi madalas yun ang mahalaga. And what is that word? Maliban sa holy, maliban sa perfect, ano pang salita?
Righteous. Sabi nyo nga? Yan. Kasi, sa kanila, pag nakagawa ka ng mali, unrighteous yun, right? Tama naman, di ba? Pag nakagawa ka ng tama, sa kanila, that is righteousness. Paggawa ng tama. Pero ang righteousness natin before God ay hindi sa ginagawa natin, kundi sa ginawa ni Jesus Christ na sinampalatayaan natin. And through that, we become the righteousness of God. Kiniredit sa atin yun. Ibinigay sa atin yung righteousness. In short, righteousness is a gift of God. Righteousness is unearned. Okay? So, iba ang binabanggit ulit natin doon. Dito, we become righteous. Ito naman is righteous living. Okay? So, dito, nagiging unrighteous tayo sa pamumuhay kung hindi tayo nakasunod. Pero ito, hindi ito pwede maging unrighteous. Kaya nga sabi ko, ginamit yung tatlong salita, holy, perfect, and righteous. Nakuha niyo po? Ito nagiging unrighteous. Ito nagiging unholy. Okay? Pero ito, hindi pwede. Kaya nga, ang Holy Spirit nananahan dyan. At ang sabi doon, ang Banal na Espiritu ay nanahan sa'yo. Kaya isa yun sa mga conclusion din natin na ito tayo. Dahil ang sinasabi niya, nanahan sa'yo, which is we believe, kahit dito naman, ito yung tayo, ito tayo. Pero ito yung real me, or real you. So, yun yung tinutukoy doon. Okay? So, punta na tayo dito. Ay, ito pa, last verse. Ang sabi rito, God made Him who had no sin to be sin for us. Sino tinutukoy dyan? Una, hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo. Yung God made Him who had no sin, wala siyang kasalanan, to be sin for us. Ito tayo. Naging tinuring, sa Tagalog, tinuring siyang makasalanan dahil sa atin. Sino yung Him na yon? Na tinuring na makasalanan na hindi nagkasala. Okay? Dapat maliwanag yan, ha? Pag sinabi kong si Jesus ay tinuring na makasalanan, kailangan na intindihan nyo na siya'y walang kasalanan, pero tinuring na makasalanan dahil sa atin. Why? Kasi lahat ng kasalanan natin, pinasan niya lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, tayo ay naging righteous dahil sa Kanya. Palakpakan naman natin si Lord. Yung malakas. So, naging righteous tayo. Kaya we can go to heaven. Nakuha niyo po? Why? Kasi wala siyang problema. Yung spirit natin walang problema. Okay, pastor, yung soul mo naman, hindi pa kumpleto hindi pa complete o hindi perfect. Pero, napaghihiwalay naman yan, di ba? Pero hindi naghihiwalay, total, ito naman talaga tayo, ito naman nasa process. Kaya nga when we die, magiging perfect na rin yan, doon sa heaven. Okay? Pero sa ngayon, hindi pa perfect. Kaya hindi nagiging perfect yan, may malaking connection kasi hindi pa humihiwalay sa katawan. So we are always using what we see, what we hear, what we taste, what we feel para mag-communicate sa ating mind, emotion, and will. Nakukuha niyo po? Kasi nasa katawan pa tayo. Pag mainit, sasabihin ng mind mo, hindi maganda itong lugar na ito. Nakukuha niyo po? Pag malamig, sasabihin, maganda tong church na to. Masarap atinan to. Nakukuha niyo po? Yun. So, mula sa body, nagko-communicate tuloy siya sa ating mind. Okay? Pag walang pera, sasabihin sa mind, malungkot ang buhay. So, parang ang dating, ang kasiyahan ay nasa pera. Ang nagko-communicate yan, yung mind, mula sa body, kasi yung body mo, naglalakad. Instead na nakagrab ka. So, tandaan niyo na, naging righteous tayo dahil sa ginawa ni Jesus Christ. At ang tawag natin dito is great
exchange. Kasi may mga exchange na nangyayari, katulad ng exchange gift. Tama po ba? Pero ang great exchange na nangyari sa buhay at na-experience natin ay ito. Yung sin natin, yung sin natin, lumipat sa Kanya. At yung righteousness naman niya, lumipat sa atin. Kaya ang tawag, we are the righteousness of God. Na si God ang may gawa. Hindi tayo ang gumawa. Nakuha niyo po, hindi natin gawa. Si God ang may gawa. Okay? Sa pamamagitan ng ipinadala niya yung kanyang anak, at sa pamamagitan ng kanyang anak ay maluwag na ginampanan yung kanyang gawain na namatay para bayaran ng kasalanan natin. At nung tayo sumampalataya, yun, na-receive natin sa pamamagitan nun. We become the righteousness of God. Okay? So, hindi rin tawag dyan self-righteousness. Ang self-righteousness, righteousness na mula sa sarili niya lang. Okay? Anong sense ng ating pag-aaral? Napakalalim. The more kayong nagiging ng knowledge ng tunay na wisdom, nakikita nyo ano yung dapat nyo more bigyan ng oras sa inyong buhay. Uulitin ko, hindi ko sinasabing huwag nyong alagaan ang katawan nyo. Part yan ng ikaw sa ngayon. Alagaan mo yan kasi sa ngayon, templo yan ng espiritu mo at ng banal na espiritu. Pero ang sabi ko, mas more bigyan mo ng oras, ng panahon, ng pansin at pag-aalaga. Why? Kasi masyado nilang binibaby ang katawan nila, pinapamper, pero hindi man nila bigyan ng pansin yung kanilang espiritu na uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Pero sa katawan, sige, inaantok ka, tulog ka pa, kasi kailangan mo yan. Diba? Masyado natin pinapamper. Kaya nga ang sabi ko, hayaan natin na yung katawan natin ang susunod sa ating espiritu na inuudyok ng banal na espiritu na nanahan doon. Okay? Mas susundin natin. Okay? Lalo na pag nagko-conflict kasi nga may struggle between flesh and spirit. Okay? So, means mahalaga ang ating pag-aaral pa rin. Okay, na merong battle or struggle between the spirit and the flesh. Ito part to, andito more ang part ng flesh sa body. Okay? May struggle. Ulitin to para hindi maguluhan. Pastor, pwede rin ba dito yung flesh? Yes, that is fleshly mind. Kasi hindi nga perfect. Pero ang nagdi-desire is body at ang gumawa yung body, which is merong flesh din. Okay? Pag inalis mo yung flesh, hindi na siya magdi-desire. So, walang struggle yung soul. Hindi nagko-conflict si spirit. So, pinapakita ko dito may struggle. Saan yung verse na yun? Ito po. So, I find this law at work. Although I want to do good, that is your spirit. So, sino gusto gumawa ng good? Sino gusto gumawa ng good? Palakas? At yun yung real you. Okay? Evil is right there with me. Sino yung tinutukoy naman doon? Hindi talaga directly si Satan. Yung binabanggit din dyan na sin na nagdedwell sa kanya, at pag tinignan mo yon, nakasunod niyang verse, that is sinful nature na tinatawag rin ng flesh. So means, na part ng body. So ano yung sinasabing evil is right there with me? Ang tinutukoy niya doon is yung body natin na simulang sumampalataya tayo, hindi perfect, still nasa sin pa rin. Yung body. Why? Yung spirit natin wala na sa sin. Perfect na. Yung soul natin nasa process. Presently, process. Yung body natin walang change.
Kaya yung body natin is still, kung paano na-fall yung tao sa sin, ganun pa rin ang stage ng body. Kaya nga, mamamatay pa rin yung body natin. Kaya nagkakasakit pa rin. Kaya nagdi-desire pa rin ng mga makamundong bagay. So, ang tinutukoy niya dyan, evil is right there with me, is your flesh. The part ng body. So, means may struggle talaga. Kasi once na inalis mo na to, ginawa mo ng perfecto, wala nang struggle. Okay? So, tignan niyo yung connection ha. Pupunta siya rito. Yan ha, 21, 24. Ang sabi ni Paul, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Tuloy natin, 25. At ang sabi rito, thanks be to God who delivered me through Jesus Christ our Lord. Sa iba, or noon, ganito ang aking pagkaintindi. O, listen ha, please, maganda to. So, totoo bang may struggle between flesh and spirit? Sagot naman po. Nararanasan nyo? Sagot naman. At ang akala natin, simula sumampalataya tayo kay Jesus Christ, akala ko noon, yung thanks be to God, pinalaya tayo totally na hindi na tayo magkakasala ulit o hindi na tayo mapupol. Akala ko yan yung thanks be to God who delivers me through Jesus Christ. Okay? Na nakita niyo yung una, may struggle, at ang pinaka-finale niya, thanks be to God. So, makukonect mo siya, yung thanks be to God, doon sa struggle niya sa sin. Nakukuha niyo po? Kaya akala natin, yung thanks be to God, is hindi na tayo magkakasala. So, that is very idealistic. Ayan, idealistic. Yung idealistic na tingin natin, ang mga Krisyano, ay talagang straight. You got my point na hindi na nadadapa. Kaya pag tayo nadapa, Lord, bakit hindi ko nararamdaman yung thanks be to God? Parang wala akong kalayaan sa sin. Hello? Naririnig niyo po ako, naiintindihan niyo? Nakaka-relate ba yung sinasabi ko? Pala, yung thanks be to God niya, balikan niyo sa 24, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death? Yung wretched man I am, yung body niya na walang pangyayaring pagbabago nung siyang sumampalataya. Ibig sabihin yung body niya na hindi pa na-redeem. Na yung body niya na still nagdi-desire ng sin. Sabi niya, sinong magliligtas sa akin sa katawan na ito? Nakuha niyo po? Nasa katawan nito na laging nag-i-struggle between spirit and body. Sinong magre-rescue sa akin sa katawan nito? Kasi itong katawan nito laging nagdi-desire ng makamundo. Sinong magliligtas sa akin? Yan ang sabi ng 24, huwag nating baguhin. What a wretched man. Bakit sinabi niya, bakit ako kahabagabag? Kasi yung spirit ko nagdi-desire ng tama, ng good. Yung body ko nagdi-desire ng evil, at magkasama sila. So what a wretched man I am. Natotorn ako sa between the two. At kailan ako makakalaya dito? Kaya ang sabi ko, yung spirit mo ay parang prison ng body mo. Okay? At ito ang sagot niya. Who will rescue me from this body that's subject to death? Ito ang sagot. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So that, okay, doon na. So yung thanks be to God, ito yung na tinatawag natin na blessed hope or living hope na darating at time na yung katawan natin will be perfect. Doon sa redemption na day na inaantay natin. Yan yung rapture na pag tayo ay patay, bubuhayin, so you have perfect body or spiritual body, or kung ikaw naman ay buhay, na isang ganyan, twinkle lang ng eye, nag-change ka. So
So means nakalaya ka doon sa body na yon, na body na tinatawag na simple nature or flesh, na nung simula na tumanggap ka kay Kristo, nung nabubuhay ka, ay walang change na nangyari. Pero nung ikaw ay humarap na sa Panginoon, nagkaroon na ng change at naging perfect na. Ang tinutukoy niya pala, yung blessed hope, na merong time na yung tinitiis natin sa ngayon na pag-struggle, darating ang time makakalaya ka dyan. Yun pala ang tinutukoy doon. Okay? So ano pa yung supporting verse para makita natin? Okay? Eto, balik ulit tayo. 51. Di ba ang Corinthians chapter 15 is about resurrection? Listen, sabi ni Paul, I tell you a mystery. Misteryoso to ha, sabi niya. Hindi alam to ng nakakarami. At iilan lang nakakaalam nito. I tell you a mystery. We will not all sleep. So, in short, totoo yung tinutukoy niya na hindi pa ngayon. Pero darating ang time, okay, we will be changed. So yun yung thanks be to God na blessed hope or living hope. Okay? We will not all sleep. Hindi lahat ng tao mamamatay. Kasi merong tao na aabutin nila yung aking pagdating. Pero lahat tayo mag-change. Yung buhay ay yung patay, mabubuhay, pero mag-change. Yung buhay, mag-change din. Dahil lahat tayo mag-change. Means, iiwan na natin yung physical, yung natural, yung perishable body na tinatawag na flesh and blood. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. Tuloy natin. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Okay? Yung patay, mabubuhay na imperishable, not perishable but imperishable, at tayong buhay. Walang binanggit, no? Pero kasama na yon sa pagbabasa na hindi mo nababasa literally. Okay? Yung patay, mabubuhay na imperishable, na tayong buhay, we will be changed. Kasi all of us will be changed. Okay, tuloy. Pagkasabi niya dito, tingnan niyo pagkasabi niya rito, ano ang 1 Corinthians chapter 15 tungkol saan? Pakilakas po. Tungkol saan? Resurrection. Tingnan niyo yung 54. When the perishable has been clothed with imperishable, means yung perishable ay pinalitan na ng imperishable, and the mortal ay pinalitan na ng immortality, which is yan yung spiritual body, then the saying is written will come true. Alin? Death has been swallowed up in victory. In short, napagtagumpayan na ang kamatayan. Nakakala natin na ang thanks be to God, na ang dating is victory, tagumpay na tayo sa kasalanan, na hindi na tayo magkakasala. And then, that is idealistic, na biglang na-fall tayo, and then tayo ay makukonfuse. Lord, bakit hindi nangyayari sa akin? Bakit ako Christian? Pero hindi pala yun. Yung thanks be to God na tinutukoy doon, na time will come, yung body mo, i-redeem. Amen? Amen po ba? Means yung body nyo ngayon, hindi pa redeem. So ano ang redeem sa atin? Spirit. Palakpakan natin sila. Amen. Chapter 8. Iniisip ko, ano yung therefore doon, that there is no condemnation for those who are in Christ. And I really believe, yung therefore doon, na wala ng pagkahatol because
our spirit is new creation. Our spirit is perfect already. Even our body is not yet. Nakuha niyo po? Hello? Okay? So kaya makakapunta tayo sa heaven because we are the righteousness of God. We are holy and perfect forever. Ito yun. Ito ngayon, sasama lang yan. Because pag sinabi kong soul, I'm talking mind, emotion, and will. Nakuha niyo po? Kasama yan ng spirit mo. Nahihiwalay na yun sa body. And God will give you, okay, heavenly body, spiritual body, or perfect. Na for sure, hindi flesh and blood. Yun ang sure. Amen? Okay. Sure tayo doon na hindi flesh and blood. So, ano yung therefore doon na bakit wala na tayong pagkahaton? Kasi yung spirit nyo nabuhay na ulit. Amen? Amen po ba? Kasi napag-usapan tungkol sa spirit and body doon eh. Nakuha nyo po? Pero, ano pa yung talagang mas na makakatulong pa na bakit walang condemnation? Nagsalita rin siya sa verse 2. Okay? Tingnan niyo po, para naman na hindi kayo nako-condemn. Para mayroon talaga kayong assurance sa pag-uwi nyo. Okay? Na ito ang pagkakaiba ng tunay na Christianity. Ang tunay na Christianity ay mayroong assurance sa salvation. Tandaan niyo yan. Pag kayo ay walang assurance sa salvation, ang naririnig ng katuruan ay hindi tunay na Christianity ng aral. Hindi katuruan Christianity. Baka mixture yan ng may part ng Judaism. Okay? Na ang Bible kasi, ito medyo na I find out, na ang Bible ay ilan ang Bible? Ilan ang Bible? Maraming translation, pero ilan ang Bible? Isa. Hindi dalawa, ha? Hindi tatlo. Translation. Pero Bible, hindi pwedeng dalawang Bible. Pag sinabing dalawang Bible, magkaibang Bible yun. So, ilan ang Bible? Siyempre, ang buong Bible is old and new. Tama? Ang Bible ay isa na hati sa dalawang dispensation or nahati sa dalawang covenant. So, magkaiba. Nakuha niyo po, alam ba yun ng marami? Sagot? Kaya nga, may Old Testament at merong New Testament. Kasi merong Old Covenant at New Covenant at dispensation of law and dispensation of grace. Ano ang verse 2? Listen. Tignan niyo po bakit there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Na yung sasabihin niya sa verse 2, may connected, doon sinasabi ko doon kanina sa therefore, na yung spirit natin binuhay na. Tingnan niyo sa verse 2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set me free from the law of sin and death. Tingnan niyo po, kung hindi kayo mag-aaral ng Scripture at hindi kayo umaten ngayon, hindi niyo maiintindihan na mayroong dalawang tinatawag na law dito sa verse 2 na to. May dalawang law. Ano yung dalawang law na binabanggit dyan sa verse 2? Anong dalawang law? Pakibanggit nga po yung una at pangalawa. Anong law yung una? Law of the Spirit who gives life, or law of the Spirit. Okay? Kaya pala one time inabanggit ako, law of the Spirit and life. Kung naalala niyo yun. Okay? At yung pangalawa, pinalaya daw. Saan? Ito naman yung pangalawang law. Law of sin and death. Ito death, ito life. Ito law, ito, sorry. Parehong law yan. Okay? Ito life, ito death. Okay? Ito sin, ito spirit. Okay? So, ano yung law
law of the Spirit? Ano yung law of the Spirit? At ano yung law of sin and death? Ang law of sin and death, ready na kayo makinig? Ang law of sin and death ay connected sa covenant of law, sa dispensation of law. Samantalang ang law of the Spirit, tinawag lang yung law of the Spirit, is connected sa tinatawag na new covenant or dispensation of the grace of God. Okay? So, ang law sa old covenant, pag nagkasala ang tao, according sa law na yun, pag nagkasala ang tao, kamatayan, physically and spiritually. Kaya lahat tayo mamamatay physically at lahat tayo namatay spiritually. Pero pinalaya tayo dyan ng alin? The law of the Spirit who gives life. Ito naman yung isang law na tinawag na law, pero it doesn't mean na katulad ng law na tinutukoy dito. Ibig sabihin, isa tong law na umiiral, na law of the Spirit, na itong Spirit nito, ibinigay lang to sa dispensation of grace. At ang makaka-receive lang nito sa panahon ng New Covenant, na kapag sinampalatayaan yung ginawa ni Jesus, na death, burial, and resurrection. At ang tawag doon, law of the Spirit. Okay? So, tandaan yan, law of the Spirit and life, and law of sin and death. Okay? Tandaan yan. Itong verse na to, itong Romans 8:2, i-connect nyo, i-compare nyo, at titignan nyo kung ano ang connection ng Romans 8:2 dito sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ano yan? That is law of sin and death. Amen? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. What is that? That is law of the Spirit and life. Amen? Amen po ba? Okay. So ito po yun. For the wages of sin is death, law of sin and death. But, so yung but, pero kinontrast niya. So magkaibang law. But the gift of God, that is grace. Gift is grace. The gift of God is eternal life. Paano? In Christ Jesus. Dahil si Jesus Christ namatay, binigyan tayo ng Holy Spirit na nagbigay rin sa atin ng eternal life or life. So, that is another law. Tinatawag na law. So, dito tayo sa law nito. At itong law nito, ganito, i-compare mo naman itong Romans 6:23, i-compare naman natin sa Romans chapter 6, verse 14. Okay? Ito yon. For sin shall no longer be your master, because you are not under law, but under grace. Pag kinonek mo yan, ganito labas niyan. Okay? Romans 8:2, law of sin and death. Okay? Law of the Spirit. Romans 6:14, yung law of sin and death, yan yung tinatawag na under law. Nakukuha niyo po. Yung dito sa Romans 6:14, yung under grace, yan yung tinatawag na law of the Spirit. So, nakukuha niyo yung pagkakonect? So, kung babalik natin yung verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ. Pag kinonect mo yung 6:23 and 6:14, na-connect nyo na bakit talagang no condemnation? Pinalaya na tayo sa law. Pinalaya na tayo sa sin and death. Nakuha niyo po? Kaya there is no condemnation. Kasi nasa law of Spirit na tayo, na tinatawag na eternal life is a gift of God and sa grace of God or dispensation of grace. Na wala sa dispensation of law yun. Nakukuha niyo po? Ang sarap ng mag-aaral ng salita ng Diyos. Talagang kinukonek yung verse sa verse. Verse 3 na lang. For what the law was powerless. So anong law na tinutukoy dito? Yung literal law talaga.
Okay, nakuha niyo po yung binigay na ni Moses. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. God did by sending His own Son in the likeness of simple flesh to be sin offering. And so, He condemned sin in the flesh. Okay. So ulitin natin, isa-isa natin. Ano yung law tinutukoy? Literal law na binigay kay Moses sa Old Covenant or dispensation of law. Ano daw yung law? Listen, powerless. Powerless saan? To change you. So, law, hindi siya powerful to change someone. Change ba kayo ng law? Sagot. Change kayo ng grace. Amen? So, law is powerless. Kahit marinig mo, pag ikaw ay namuhay sa ganitong kasamaan, mapapahamak ka, mamamatay ka. Tanong, bakit tuloy-tuloy lang din sila? Law is powerless. Nakuha niyo po? Ilang beses mo sabihan, excuse me po nag-excuse naman ako, para hindi ako offensive. Kahit ilang beses mo sabihan na nagbibisyo or yung nagda-drugs, na ikakamatay mo yan, ikakabaliw mo yan, parang wala sa kanila. Because law is powerless. Why? Because of the wicked, yung kahinaan ng flesh, which is part of the body. Nakuha niyo? Pero anong ginawa? Na yung hindi kaya ng law na powerless, anong ginawa ni God? Tingnan niyo. Grace. Gospel. God did by sending His own Son. Pag sinabing likeness, nagkatawang tao, kaya likeness. Likeness, simple flesh, kasi nagkatawang tao, may flesh siya, para maging sin offering, maging handog. At nung siya'y namatay, kasi nga sin offering, at tayo sumampalataya, yun ang magkokondem ngayon sa kahinaan ng flesh. Pag sinabing magkokondem, yun ang magiging kalakasan na si God ay mabuti sa kanyang kabutihan. At yung kabutihan niya ngayon, yun yung magkokondem na parang ganito yun Init na init ka, na gusto mong gawin yung sin, biglang may bumuhusay na malamig na tubig. And that is the grace of God through the work of the Holy Spirit. Amen. So, ang pagbabago ay hindi na sa law. The law is powerless. Pero yung ginawa nito ni God, ito yung grace. Bibigyan ko kayo ng isang verse para ipaliwanag to na itong ginawa ni God na tinatawag kong grace, na ito yung powerful para i-change tayo, hindi yung law na powerless, kundi yung God did by sending His own Son, na nagkatawang tao, na namatay, at ngayon yun yung kukondem sa flesh natin, or sa sin na nasa flesh natin. Anong verse? Ito po, tingnan nyo. Ito, but God, nakikinig po tayo lahat. Tingnan nyo po, basahin nyo. Baka dito sa verse na ito, dito kayo mag-bless. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for you. Ano ginawa ni God? Dinemonstrate yung pag-ibig niya nung ikay ay hindi pa karapat-rapat na namumuhay ka sa kasalanan. Minahal ka na niya at siya'y namatay para bayaran ang kasalanan mo. Kaya ngayon, sa kahinaan ng ating katawan, na nandun yung flesh, okay? Part ng flesh ay yung ating katawan. Pag nare-remind tayo sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin, na siya'y namatay para bayaran ang lahat ng ating pagkakasala, yun lamang ang powerful para makatanggi sa sin. Yung maalala mo, yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa'yo, na siya'y namatay para bayaran ang kasalanan.
Amen. It is not the myth. Amen? Amen po ba? So once again, pakibasa nga po, dahan-dahan. So paano ko siya in-explain? I-explain ko siya ng isang verse. And through the Holy Spirit, siya mag-explain. Ito po yun. Pakibasa. Yan. So salamat kay Lord. Palakpakan natin si God sa kanyang law of spirit and life na covenant or dispensation of the grace of God. Palakpakan po natin si Lord.